Thank you so much, Doc Ray. Mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral with regards sa naturopathy. Ito po ay sisimulan po natin para po itong what we call, ito yung introduction, at the same time overview, at the same time ay history po. So, dito sa Pilipinas po, ang naturopathy ay hindi gaanong kilala or sikat. Ano po, sa Pilipinas po ay tinatawag nilang godfathering pa po ang status natin sa Pilipinas. But in different parts of the world, especially yung mga first world countries, ay very popular na po ang naturopathy. At ito po ay kinikilalang prominent na approach or practice sa panggagamot po. So, let's see kung ano ang ating matututunan tonight with regards to naturopathy. Foundation, basis of naturopathic profession. Sabi po dito, naturopathy as a distinct traditional and complementary system of medicine practice around the world with strong historical and cultural roots in Europe. Naturopathy was formalized as a distinct system of medicine at the end of 19th century in Germany. So nakita po natin ito na medyo prominent na siya. And at the beginning of the 20th century in North America. Naturopathy quickly expanded to the Western Pacific, Asia, Latin America, and the Caribbean, Africa, and throughout the rest of Europe. The naturopathic profession encompasses both naturopathy and naturopathic medicine. Naturopaths and naturopathic doctors around the globe share a common philosophical framework and a set of core therapeutic modalities and practices as foundation to naturopathic practice despite some educational differences, as well as jurisdiction, specific regulation, and restrictions. Yan po, no? So makikita natin na very broad na po ang influence o yung practice ng naturopathy, especially po sa mga first world country. Kasi doon nagsimula ito. Ano po? And then we can see also na itong mga practices na ito ay kumakalat po worldwide. At sila po ay mayroong tinatawag na, ang naturopathy ay may tinatawag na federation. Ang tawag dito ay World Naturopathic Federation. So ito din ay atin ding tatalakayin. We will also tackle tonight yung assessment with regards doon sa mga technology. And ito'y tinatawag nilang health technology assessment. So ano yung mga ginagamit nilang mga modalities, practices, na ito ay ginagamit worldwide by different practitioners. Itong tinatawag nating naturopathic practitioners. Ano po? So ano ito mga practices na ito, modalities na ginagamit nila? So we will proceed to the next slide. Ang sabi dito, ito yung ating magiging highlight po. Naturopathy is a traditional system of medicine originating in Europe, and it is part of traditional and complementary medicine or TNCM around the world. Naturopaths or naturopathic doctors treat patients throughout the span of their life. As we can see, hindi lang po certain period of time, ano po ang concern ng mga naturopathic practitioners kapag sila ay
nag-treat ng kanilang mga patients. So, throughout the span of their life, ito po yung function ng mga naturopathic practitioners sa mga patients nila. So, close monitoring sila palagi. Naturopathic care focuses on prevention and chronic conditions. Napakaganda kasi kung titignan natin ay nakafocus siya sa prevention. At the same time, yung chronic conditions na, let's say yung mga cancers, di ba? Yung mga diabetes, uh, yung mga malalala na ng mga sakit po, no? Degenerative diseases. And also in the treatment of patients with acute conditions, yung mga ano lang po, yung kakasimula lang, no? At hindi masyadong malala pa. And those in palliative care, ano po? So, talagang alalay po ito, lalo na kung malala na ang kalagayan, ay napakahalaga ng naturopathy para po matulungan. Especially sa atin, ang sikat po sa atin of course ay yung practice na kung saan ay gumagamit ng synthetic medicine po, no? Yung practice na ganito. So, nakakatulong po siya. Kumbaga, complementary siya. But then, dahil nga ang Pilipinas ay hindi pa accepted majority, ay medyo mahirap din pumasok ang naturopathy sa practice po. Maliban mayroon tayong mga sikat na mga practitioners dito sa Pilipinas. Marami po tayong sikat dito na nagpa-practice na mayroon silang mga clinics, hospital, but they undergo issues po. Marami silang nagiging issues. Ano po? Kasi hindi talaga siya accepted eh. Until such a time siguro kapag ka nagkaroon na ng licensing po, probably ay baka ito ay wala nang choice ang Pilipinas kundi tanggapin po, no? Let's continue. Sabi dito, naturopathic diagnosis categorize the symptoms, conditions, and or disease state using biomedical terminology and diagnosis criteria along with traditional naturopathic diagnostic concepts. So later on po, itong mga terminologies po nito ay atin pong papasadahan po. Ano po? Let's continue. Naturopathy is defined by two core philosophies and 7 principles and naturopathic practice that is guided by distinct naturopathic theories. What are those? We will tackle later on. Naturopathic practice is complex and multimodal and incorporates core naturopathic therapies, modalities, and practices including applied nutrition, clinical nutrition. Magkaiba itong dalawang ito. Ito yung general, yung applied nutrition, clinical, specific kung ano yung sakit ng ating patient. So again, meron po tayong mga clinics, hospital dito sa Pilipinas na nagpa-practice po ng naturopathy po, no? Even sa Seventh-day Adventist, meron po tayong mga very prominent na mga naturopathic doctors. At of course, gumagamit ng herbal medicine, lifestyle modification, mind-body medicine. Yan po, no? Mind-body medicine counseling, naturopathic physical medicine, hydrotherapy, and other therapies based on jurisdictional regulations and naturopathic education. So kung makikita po natin, may sinusunod po sila na pamantayan, standard. So makikita din po natin sa Pilipinas, meron pong mga naturopaths dito sa Pilipinas na sila ay nagpa-practice at ginagamit na ministry. Ano po? Isa po tayo doon. Ang atin pong itong kaalaman sa naturopathy po ay ginagamit natin sa ministry, and we focus on formulation, and most especially po doon tayo nag-focus sa ating mga pagkain. Ano po? Kami po ay nagpo-formulate ng mga nutritious na mga pagkain na
substitute doon sa panglasang may karne. Ano yan po, no? So nagpo-formulate tayo. And at the same time ay nagpo-formulate din po tayo ng mga different yung mga medicinal plants po, no? Na very basic na common na kung saan ay very helpful po lalo na higit sa mga different illness or diseases po. So with the right combination, alam po natin yung mga contraindication, pinag-aaralan natin to when and where, kailan dapat iniinom, dapat alam po natin, no? Later on again si Doc Aris I would talk about this yung phytoscience. So marami na naman tayong matututunan. And let's proceed to the next slide. Saglit po, naka-stack up tayo. Okay. Ano sabihin ko, kukuha kayo ng resibo? Nawala po yata po, sir. Okay lang kasi na-stack up, sorry, na-stack up po yung ating slide kanina and then nandito binabalikan po natin. Okay po. Salamat, sir. Okay po. Thank you. So dito tayo sa naturopathic practice. It is characterized by specific assessment, diagnosis, and treatment approaches used by naturopaths or naturopathic doctors. As a European traditional medicine system sharing several historical connections with Western medicine, naturopathic practice can successfully bridge traditional and biomedical approaches to practice. Naturopathic assessment is person-centered with the goal of determining the factors contributing to a patient's state of health and their symptoms and conditions. It involves investigation into lifestyle. Ito, may mention po natin, somehow papasadahan natin when we mention yung lifestyle. Sa naturopathy po, pagka nag-check po ang naturopath, ay inaalam ko ano yung lifestyle. Ano po? Ano yung activity daily? Dito makikita natin ay very important yung kasama dito yung kanilang mga pagkain. Ano po? Yan, ano? Yung mga nutrition, gaya ng tinakel po ni Doc June kanina na very important na alam natin yung nutrition na pumapasok sa atin araw-araw. Ano yung mga nutrition na yon? That's why ang naturopath po, pag siya ay nag-diagnose, ay titignan yung mga refrigerators. Titignan yung kusina, ano yung mga ginagamit nila na mga pangluto, ano yung niluluto nila, ano yung pagkain nila daily. Yan ano, ano yung mga practices nila. Ano yung daily activities nila kasi ito magdi-determine ito, ma-identify na natin kaagad na may problema dito at kasama ito sa mga inaayos po, no? Kasama. Kung titignan po natin, very practical eh. Very practical po yung application ng naturopathy. And titignan natin yung social, ay yung nature ng work niya. Mamaya yung stress level ay sobrang taas. Yung mga kanyang nakakasalumuha ay yun ang nagko-cause ng major problem sa kanya na nagtitrigger na siya ay magkasakit. Ano po? So, these were things na tinitignan po sa naturopathy. Ang environment po niya, ito ba'y bakit nga ba siya nagka-cancer? Titignan po, anong klase, bakit siya ay may cancer na ganito? Siya ba exposed sa mga chemicals? Yung nature ng job niya ba? Siya ba ay exposed? So tinitignan, ito ba ay farmer? Yung mga pesticides, yung mga
ginagamit doon sa mga pananim, sa farming. Kung ito ay siya ay sa factory, anong klaseng mga chemicals ang available doon na nagkukos ito na siya ay magkasakit? For example na lang, yung mga nagpipintura na hindi na nga gumagamit ng mask, ano po? So, nagkukos ito, no? Yung mga nature ng work nila. And also, external and genetic factors. Alam po natin ito na ito po ay nakukuha din doon sa ating mga tinatawag na magulang, mga kalululuhan. Pero kung titignan natin sa naturopathy, ay ito is more on yung nakasanayan ng mga practices o mga habits, ano po? At dito ay papasok po yung papaano i-correct, paano aayusin yung mga practices na ito, no? Although genetic yan dahil nandyan na yan talaga sa kanila, but sa naturopathy ay kinakailangan ayusin yung mga bad practices, bad habits, ano po, na nagpo-cause. Ano yung mga kinakain, ano yung mga hindi nakakatulong sa kalusugan na siyang nagki-create ng karamdaman sa kanila. Ano po? And then, very important also that we know na hindi natin walang bahala yung mga iniinom na mga gamot po, no? Kasi definitely may impact po ito sa ating kalusugan. Ano yung nadadamage nito, no? So, alamin natin anong mga medicines ang iniinom nila na nagkukos kung bakit sila ay somehow nagkasakit ng ganitong klaseng sakit. So, inaalam po natin yun kung ano yung mga iniinom nila na mga maintenance, ano yung mga parang malimit pa nga dyan, yung parang nakasanayan na kasi tila baga itong medicine na ito, pag iniinom ko ay tila baga nagbibigay sa akin ng pagkalma. Ayan, ano, so whatsoever na naging habitual na kapag wala yon ay hinahanap-hanap. And definitely, meron po itong impact doon sa ating kalusugan. May mga organs later on na nadadamage. Yung prolonged use of certain medicine, lalo na yung mga very basic na pag bumili ka sa pharmacy ay madaling ibigay sa atin, ano po, na parang walang problema, na hindi na hinahanap ng prescription, yung mga pain reliever and so on, ayun, pagkaulit-ulit. There was a time na may bata na uminom ng 10 tableta ng paracetamol. Aba, ang tindi ng sakit ng ulo niya. Instead na gumaling ang sakit ng ulo niya, tumindi yung sakit ng ulo niya. Ano po? So, paano natin i-resolve yung mga ganong issues? Okay. What else? Sabi dito, naturopathic doctors employ a range of assessment tools including a thorough case history, standard conventional physical examinations, and laboratory testing along with traditional naturopathic assessment techniques such as tongue and pulse diagnosis. Ano po? Very common. The three main goals of naturopathic assessments are, ito po yung tatlo. So, ito yung ginagamit. One is to determine the factors. Okay, saglit po ha. Saglit lang. To determine the factors contributing to a patient's state of health, their symptoms and or diseases. So, ito po yung practice po, no? Ang pangalawa, collect the proper information to inform a naturopathic diagnosis. And finally, to assess the patient's vitality and state of well-being. Later on, i-elaborate po natin itong mga parts na ito na ating mention po, na mga practice po. So, dito naman, next is the three primary and interrelated purposes to a
Naturopathic diagnosis are, sabi dito, to accurately categorize the symptoms, conditions, and or disease state using biomedical terminology and diagnostic criteria along with traditional naturopathic diagnostic concepts. Ayan po, no? And then to determine the underlying causes of patient symptoms, conditions, or disease state, and to determine the patient's healing ability. Ito po, no? Kung makikita natin ay holistic po ang approach ng naturopathy. Sabi dito, naturopathic practice has always been therapeutically diverse in its approach to healing and incorporates various therapeutic modalities and practices applied based on the naturopathic philosophical and traditional framework. The therapeutic modalities and saglit po, nagahanga. The therapeutic modalities and practices core to naturopathic care and which are included in over 80 of the naturopathic educational programs are clinical and applied nutrition, herbal medicine, lifestyle counseling. Very important po itong mini-mention natin. Ito yung mga common approach po na ginagamit natin. So, pag hinimay-himay po natin ito ay just like for example yung applied nutrition, clinical nutrition. Ito yung tinatakel ni Dr. June actually, ano? Pag sinabi natin itong clinical nutrition, specifically kung anong sakit niya ay nakatuon doon, yung diet na ibibigay natin sa kanya. And this is where yung mga formulated na mga pagkain, yung sariling formulation na specific for a specific yung case ng patient ay very important. Papasok dito yung mga expert natin pagdating sa nutrition. Anong klaseng combinations, ano po ang kinakailangan ng patient? So, kapag malala ang mga kalagayan, yung mga degenerative diseases, mga chronic diseases na meron ang ating patient, dito na po papasok yung i-design mo na yung pagkain niya, i-design mo. Tatanggalin mo yung nagko-contribute doon sa sakit niya, let's say for example cancer, no? Tatanggalin mo yung as much as possible yung nagko-cause, like let's say yung mga meat products na nagko-contribute pa, no? Papatayin mo yung cancer. Papalitan mo ito with the alternative, just like minention kanina ni Dr. June, na kung saan ay merong mga plant-based na mga makukuha yung omega-3. Ayan po, no? Yung mga fatty acids, saan natin makukuha yon? Yung mga vitamin B12, mayroon ba tayong available na kapag ito'y ginawa mo ay nandoon na combination, nandoon. Kasi lalan, hindi natin target yung volume. Ang target natin is yung quality na kanilang makukuha in just a minimal amount, nandoon na yung nutrition na kailangan ng pasyente. So, paano natin ginagawa yon? Dito papasok yung mga ating sa naturopathy, yung tinatawag na mga juicing combination. Ayan po, no? In our case, ay very common yung paggamit namin ng moringa. Ayan po, because moringa ay napakaraming nutrition po, no? Andito na yung vitamin B12, andito na yung omega-3. Kung ito'y gagawin nating malunggay shots and then with the proper na distribution throughout the day, ay yung pasyente mabilis ang recovery. Ano po? Mabilis ang recovery. So, dito papasok yan. And then, sasamahan natin ng herbal medicine. Yan, no? Yung lifestyle counseling, very important again.
Sa hydrotherapy, let's mention some. Sa hydrotherapy, we have a specific book na maganda na ating magamit. Where we have this in our denomination po, no? Lalo na yung mga ating mga LE, literature evangelists. Meron silang available na tinatawag na yung home healthcare. Dito makikita po natin, author nito si Richard J.B. Willis and John M. Wilby. Napakaganda po. Dito ay tinuturo kung paano gamitin yung hydrotherapy. By the way, let's just mention, let's say for example, yung iniinom nating tubig. Where do we get our water? Yung iniinom nating tubig. Saan galing yung iniinom nating tubig? Kasi ang katawan natin is depende sa ating activities. Kinakailangan natin more or less nasa 2.5 or rather nasa 3 liters, no? 3 liters per day, 2.5 liters to 3 liters a day. Ano po, depende po yun. Yun po yung adult. Ano po, sa babae, sa lalaki. Depende pa yun sa activity na meron tayo at types ng ating mga yung stress na dinadaanan at kung tayo ay may mga health problems po, no, nagmamatter po yon. So, anong klaseng water ang ating iniinom? Marami pong mga companies na naglabas yung mga kung saan ay may mga alkaline, no? Yan, ano? Nagpuproduce ng alkaline. Ayan. Meron din po na kung saan ay bibili tayo yung mga purified water. What is purified water? Ito ay nag-undergo ng reverse osmosis. Kapag ito ay reverse osmosis, anong mangyayari dito? No? Nawala na-rip off na yung kanyang natural na mga elements, no? Yung mga minerals na kasama dun sa composition dapat ng pure water. So nawala na kasi nag-undergo siya ng reverse osmosis. So kung nag-undergo ng reverse osmosis, hindi na compatible ito sa katawan natin. Kaya maraming later on sakit po. Ginagawa niyang acidic. Pag tinest natin yung purified water, yung kanyang pH, napaka-acidic po, no? And prolonged use of it is will cause us so many sickness, no? Different kinds of diseases po ang pwedeng i-cause noon sa prolonged use. And but much more yung ating bone, no, yung mga deposit ng calcium somehow ay affected po. That's why dito sa aming formulation we use primarily, hindi kami gumagamit noong tinatawag na rock salt or table salt. Very important sa amin na gumamit kami. Meron tayong mga choices but so expensive. Let's say for example yung Celtic salt. Yung kanyang sodium is tama, but then very high ang kanyang mineral contents with magnesium and different important mineral, no? Kasama na doon yung kung saan ay what I mean is that kumpleto na kinakailangan ng ating katawan. Ano po? So, nire-reinforce po natin ito na instead na tayo ay gagamit ng mga ganon, ay atin pong papalitan. Ayan po, no? And then, what else? Sa hydrotherapy, sa mga naturopathic po, merong tinatawag na yung enema, no? Gumagamit po, no? And then yung more advanced na medyo expensive siya ay hydrocolonics na kung saan ay nagkakaroon ng colon cleansing. Pinapasak dun sa puwet at merong certain yung tama lang yung flow ng water na hindi masisira, but there's a danger kasi kung mamaya may mga operation na hindi alam ng operator na nagkakandak nito ay dangerous din po kasi mamaya mapalakasan yan yung flow ng water, so there's a danger as well. So pero may mga oral na mga pamamaraan naman, no? And then na kung gusto ng cleansing lang ang gagamitin ay marami namang oral na pamamaraan. And also ay gumagamit
yung tinatawag na transdermal application. Transdermal applications of different minerals. Let's say, for example, magnesium. Ano po? May mga transdermal at saka yung tinatawag na tayo ay yung bathing doon sa kung meron tayong bathtub po, no, ginagamit ito na naturopath yung tinatawag nilang Epsom salt bath, no. Medyo expensive yung magnesium kasi wala tayo dito at kinukuha pa natin sa ibang bansa. So yung itong Epsom salt available, readily available, marami tayong mapagkukunan, medyo mababa yung kanyang presyo. Yung magnesium medyo mahal siya. So but so effective, napakabilis noong uh, effect sa katawan. Although pwede natin gamitin na spray na lang to minimize yung cost, no? Will also give us magandang impact sa katawan kasi ang magnesium kailangan sa healing. Primarily very important sa healing. So kung ang ating katawan ay deficient ng magnesium, the body could not properly proceed to healing. So kinakailangan yung magnesium ay sufficient siya, no? How do you do that? You can get that from the fruits and vegetables that you eat daily. Reinforce mo ng juicing. Moringa is very high in magnesium. So, andyan na ang oral, andyan din ang application ng transdermal and then hydrotherapy. And then homeopathy. Medyo ako dito sa homeopathy ay hindi masyado, but then may mga formulation kasi dito. Pero ito'y ginagamit po, no? Ginagamit po. So, magagamit din po ito. May mga iiwasan lang po tayo, may mga dangers, may mga hindi pwedeng gamitin. May mga okay naman po na pwedeng gamitin kung pag-aaralan natin ang homeopathy. And then sa continuation natin, sabi dito, based on jurisdictional regulation and the training of naturopaths, naturopathic doctors in some countries, other modalities such as yoga, we don't use yoga. Dito pumapasok po, again, yung tinatawag nating new start, ano, yung trust. Kung yoga man lang ay doon na lang tayo sa equivalent ng trust. Ayan, by using our Bible, yung ating meditation, ating prayer, ay dito tayo mag-focus doon sa kung saan ay nakakatulong sa atin. Yoga is somehow ito'y related po sa mga yung religious practices po. So sa atin is meditation on God's Word. Ayan po, trust sa ating Panginoon, ang ating yung inspiration, ang ating confidence, ang ating kaligayahan, joy, no? So yung peace na meron tayo sa atin is galing uh, sa promises ng banal na kasulatan. So what else? Sabi dito, naturopathic manipulation. Sa madaling salita, yung mga hilot-hilot, ano po, napakahalaga po, no? Yung hilot-hilot. So later on, may mga percentage tayo of these different kinds of modalities, which one is very effective, na dapat ay meron na ginagamit natin in a regular basis, especially po sa atin sa family. At kung tayo ay magpuproceed into naturopathy, ano yung mga modalities na very, very effective na ating hindi pwedeng kalimutan o iset aside. Acupuncture ay marami pong sa Seventh-day Adventist ay may gumagamit at meron ding kontra dito sa acupuncture. But to tell you honestly, yung hilot ay kung magaling tayo doon sa mga points po sa paghihilot ay napakaganda pong ministry. Napakaganda po na makabigay ng tulong sa mga pasyente, especially doon sa may mga pilay-pilay. Ayan na po. So it's up to you kung ang acupuncture sa inyo ay acceptable po, no? Ito pong tinatawag na intravenous therapies, IV.
ay gumagamit ito ng yung mga vitamin D, vitamin C. Ginagawa po ito ng mga nurses natin. Sila mismo nag-i-inject ito sa pasyente, and may mga services naman sa homes nito. Gusto natin yung mag-boost ng vitamin C. Pero pwede natin gawin din na diretso na, no? Yung mga oral na lang. And then much better kung ito ay gagamitin natin yung natural na form ng vitamin C, which is galing mismo sa ating food, no? So we should identify kung ano yung best for us and what's good for us. And then regenerative injection therapies and the prescribing of restricted products, e.g. bioidentical hormones, high dose vitamin D. Ito, compounds for IV therapy form a significant part of the naturopathic scope of practice. Ayan. What else? Naghang na naman po. Every time na natatagalan po ay naghahang ang aking laptop. Please bear with me. Okay, ito po. Ang sabi dito, naturopathic philosophies and principles. Ito po, no, tinakil natin kanina. Papasadahan po natin ito sa chapter 2. Ano? Ito ay nagpo-provide ng overview of the naturopathic philosophies of vitalism, an innate intelligence of living organism. And holism, the body is a complex adaptive system that exists as a unified whole that embrace every aspect of naturopathic care and are supported by. By the way, before I go on, I'd like to emphasize na marami pong practices sa naturopathy na it's up to you po, no, to distinguish which one is applicable, and with regards to our belief, ay ito po ay naka-align na hindi tayo nakakapag-violate noong principle ng scripture. So marami pong modalities ang naturopathy, and again, the warning, ang ating ibinibigay na caution is that be careful on which practices na meron. What we are discussing right now is a practices worldwide of naturopathic. Ano po? Ito po ay mga practices na acceptable po by the tinatawag na World Naturopathic Federation. Ginagamit po ito anuman ang kanilang religious background, ito po ay ginagamit nila. Kasi nag-i-exchange po ng mga practices ang different practitioner. At ito po ay tulungan. Ano po? Kasi nga ito ay federation. So, marami tayong natututunan from them, especially tayo na dito sa Pilipinas na layback tayo, no? Medyo behind tayo. Marami tayong matututunan sa kanila, but then you have to be very careful on which one you will apply, kasi it might cause your belief na hindi align po, no? So, kung ano yung principle na nakaayon sa Biblia, I prefer na yun ang sundin po natin. Again, whatever it is na dinidiscuss po natin dito, these are modalities na worldwide practice po. So, we have to be very cautious, careful in choosing which one ang magiging practice po natin. Okay, what are those? Itong naturopathic philosophies and itong rather principles that guide naturopathic practice. Ang sabi dito, first, do not harm. Ito ang Latin, primum non nocere. Ang pangalawa, syempre, nanggagamot tayo, dapat yung ating panggagamot ay hindi dadagdag po, no? Be careful doon sa ating mga binibigay, lalo na pagdating sa mga medicinal plants. Ano po? We have to be very careful. Even doon sa mga nutrition na binibigay po natin, kasi pag ito ay nagkamali tayo, instead na gumaling po yung ating pasyente, ay yun po, no, lalala po. And then healing power of nature, yan, ves medicatrix naturae.
ito po mga minamahal ko, mga kapatid, ay alam naman natin na ang nature, ang creation ng Panginoon ay full of healing. Ah, Marami pong mga bagay na kung saan ay we will be surprised sa mga natural na mga nilikha ng Panginoon that gives us healing. Dito pa lang, no? Dito pa lang sa nature. And then yung number one, of course, yung ating trust sa Panginoon. So, yun ay very important. Kung tayo may karamdaman and we're very positive, tayo ay at peace sa ating kalagayan, yan po ay napakalaki ng percentage for our healing. And then what else? Treat the cause. Tole causam, ang sabi, no? Treat the cause. And then in treating the cause, you also treat the whole person. Tole tutum. Pagka nag-treat tayo ng diseases, ng problem ng isang pasyente, ay tinitignan natin yung holistic approach. Kasi hindi lang dapat isang karamdaman lang tinitignan natin. Ano pa ang ibang sakit na meron siya na sama-sama na ay matreat natin? Ano po? So, that's why ang naturopathy ay hindi po one time po siya na manggagamot, kundi ito ay lifetime na kanyang gawain, especially sa family, no? Yung mga patients niya. Laging nagmo-monitor po, and that's why kaya nga ang inyong lingkod po ay naisipan na lang gawing ministry ito with the right modalities na ginagamit. Gawing ministry kasi it's a way to connect with people. Yung contact natin, at it does not stop from one session but rather the entire life of the patient. Ayan po. So next, doctor as teacher, docere. No? Ang doktor po, naturopath po ay hindi po dapat tinatawag na doktor, kundi tagaturo, kasi pag natutunan niya ay napakadali na lang. Even yung tao, pasyente na tinuruan po natin ay napakaganda, no? Sa ibang practices po ay ignorant ang patient. But in the case of naturopathy, we teach the patient how to treat their bodies, no? In a holistic approach, actually, mind and body. Yung totality ng pagkatao ng ating pasyente ay ating tinutulungan. We are just guides, ano po? Paano nila uh, magagamit ang mga bagay-bagay, ano po, na panggagamot na natural, na sila po ay mapapaigi ang kanilang uh, kalusugan. Ayan po, they will have the optimum health po sa pagtulong natin, pagtuturo natin sa kanila. Health promotion, ang ika-anim, and disease prevention. Ayan, ano? So, there is yung tinatawag na, again, meron tayong pag-share sa tao, sa patient. Kinakailangan natin silang turuan. And then, wellness and well-being. Again, holistic ang ating approach. Now, brethren, mga minamahal ko, ang ating yung new start ay kapag papansinin natin, hindi po nalalayo dito. Ano po? New start. Kapag kabisado po natin ito, ay sabi nga ni Doc Radja ay po pwedeng maging doctorate or doctor of new start. Ano po? Yes, totoo po yun. Kapag kakabisado natin yung new start, what is it? What does it stand for? Alam ko maraming beses na po natin diniscuss ito, but just to review us, one is nutrition, and next is exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, trust. If we're doing this in a daily basis, ito po ay embedded sa ating practices, sa ating family. Abay, malayo po tayo sa karamdaman. Mahaba po ang ating buhay. Baka maging katulad tayo ng ating yung denomination San Loma Linda. Although it is a city, the rest of yung blue zone ay hindi naman city po mga countryside. But Loma Linda is a city, and then to think na ang closer na mga cities
ay hindi naman mahahaba ang buhay. Why is it? It's because of this knowledge and because of these practices, yung New Start na ina-apply nila, kaya mahahaba ang buhay nila. Ayan po, no? We are so lucky, we are so privileged that we know these things na actually ang Seventh-day Adventist ay kung titignan natin ay pagdating sa health ay halos magagaling, maaalam sa kalusugan po, no? Kasi embedded po ito sa ating mga teachings, even sa ating mga sermons, sa ating mga devotional, ayan, sa ating mga family practices. Uh, uh, ito passed down from generations, from different generations ng Seventh-day Adventists. Ano po? Ayan po. So, malaking halaga na makakatulong po ito sa atin. Again, i-add natin dito yung New Start, mga minamahal ko. Ayan po. So, hopefully I'm not taking very long. Doc Ray, baka sobra na po akong mahaba. Tulog na yata si Doc Ray. Baka natulog na si Doc Ray. Anong oras na po? Baka sobrang haba na po. I Okay na think po, I... 19 po. Okay na po, okay na po. Okay, Doc. Thank you so much. Okay. So, 4 minutes pa lang naman ang sobra. So thank you very much, Dr. Joey, for that discussion. Sa susunod, mga kapatid, ay ang subject na ito ay alas 7 na po, no? 7 to 8. So, para wala po tayong mamiss, huwag nating i-miss ang first subject, which is general biology. So, hindi na siguro tayo mag-break. Let's